ating mga harapang tagapayo, paano ba natin ito aayusin, Dr. Love? Anong payo natin sa mga lalaki? Naku, Sa pangkalahatan, kahit sa mga babae na mainitin ng ulo. Ito, dala to ng init ng ulo Oo, talaga. init ng ulo Oo. yan. Alam mo kanina, Ate Kuring, napuna ko lang, palagay ko, Jayden, yung pagiging magpinsan ninyo, alam mo, hindi, unconsciously, itong si Jack, pinagtatakpan ka. Hindi niya sinabi sa amin na wala kang lisensya. Oo. At hindi niya sinabi sa amin na hindi ka kaanib ng toda. Pero pumipila ka. Kita mo, pinagtatakpan ka pa niya kasi nandun yung pagiging magkadugo nila. Totoo. Di ba? Totoo yan. Dapat kanina pa tapos yung issue na to eh. Hindi ka member ng TODA pero pumipila ka doon. Tapos na. Hindi ka member ng TODA, nagmamaneho ka pero wala kang lisensya. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan. Mabait ang pinsan mo, magkasundo na kayo, ha? At sa isang civilized society, sa ating lahat na nandito, ang kilos natin ay ginagabayan ng kasunduan at ng mga batas. Kinakailangang sumunod tayo. Para sa akin, ha? Para sa iyo, kung gusto mong maghanap buhay, magandang intention yun. Pero sumunod tayo sa batas dahil nasa kamay mo ang buhay ng bawat pasahero na isasakay mo. Ha? Sa inyo magpinsan magkasundo na kayo bago Ayan. matapos ang programa. Thank Salamat, you, Ate Kuring. Dr. Love. O, Attorney Karen, yung ganyang nagsasapakan at may nasasaktan, pwede maghablahan, di ba? Pwede, kasi Oo. syempre, pag may nasasaktan sa batas natin, in fact, meron tayo sa Revised Penal Code, pwedeng kasong kriminal to. Kasi meron tayong mga offense na slight physical injuries, depende dun sa natatamong sugat. Pero kahit na yung away lang, pwede ring may danyos, so talagang iwasan ang pag-aaway. Pero ate ko rin sa akin naman, wala naman talagang mga nalabag na batas dito eh. Yung sa kontrata, kung meron kang suke, agreement yun na pwede naman. At sa rules naman ng TODA, kung pinapayagan nila yon, pwede rin gawin. Pero ang nakikita ko lang paglabag dito nga, yung kay Jayden, na nagmamaneho siya ng tricycle pang public use na walang professional driver's license. Kaya ang payo ko lang kay Jayden, simulan mo na yung proseso kasi medyo mahaba siya eh. Sisimulan mo sa student's permit, non-professional license, at professional license. So, kung siguro makatulungan ka dito sa face-to-face na simulan yung proseso ng pagkuha ng lisensya para makapaghanap buhay ka ng maayos. Ayun, hindi alam ng mga suki mo na wala ka lisensya. Paano yan, di ba? Dr. Camille, ano bang dapat gawin pagka ayan ay init ang ulo, bumubulusok na? Kasi sigurado baka nag-away siya ng kanyang nanay nung mga anak niya, wala siyang pang matrikula. Ito naman, sinisingil ng nanay, walang pang renta. Iba yung iniisip, iba yung issue na labas doon sa maliit na bagay, yung init ng ulo. Ate Karing, unang-una, no, pag ang isang driver, lalo na sa kanila, grabe yung physical environment, affected ka agad yung, yung sabihin na natin, yung mental health natin. For reasons na nasa kalye ka, stress na yon, tapos may anxiety pa na involved. Ngayon, may problema ka pa sa bahay, may problema ka pa kung gaano mo maaayos yung magkakaroon ng boundary. Siguro pagdating sa pagkakataon na to, unang-una, may TODA sila eh. So, mga boy, siguro meron sana kayong programa para sa mental health ng inyong mga drivers, mga tricycle drivers. Yung bang kahit na konting activity na exercises, na every Monday may exercise tayo, or every Friday meron tayong ganitong activity na hindi pag-iinom ng alak. Oo. Tsaka, ewan ko lang, yung sa magkamag-anak, lalo na, hindi pwedeng forever yan eh. Magkikita at magkikita pa rin sila, hindi ba? O, lalo pag, eto, Pasko na. O, ayan, kailangan talaga medyo nagkakaayos-ayos na tayo.